Hello po! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Ate Jo TV. Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video po ay isi-share ko lang po sa inyo yung aming paggawa ng aming munting ihawan or yung pagpapagawa namin ng second floor sa aming ihawan. Sa mga bago po pa lang pala sa aking YouTube channel, ako po si Ate Jo TV na nagsishare sa inyo ng aming bread and butter, yung aming pag-iihaw-ihaw. At yun guys, i-voice over ko lang pala yung aking video na to dahil po dyan sa time na yan, yung sa hardware na yan, maingay po, nasa tabing kalsada, kaya i-voice over ko na lang yung aking sasabihin sa inyo at hindi po talaga sobrang ingay talaga niya, kaya yun pala, dyan sa hardware na yan, pangalawang balik na namin yan, naka-order na po pala kami dyan ng materials, bali alas 10 kami ng umaga nag-order, dumating siya guys alas 3 na. Kaya pinalo up namin yan, dumating siya alas 3 na. Papunta kasi kami ni Mr. dyan sa mall, sa Fiesta Mall, kung saan po kami bibili ng aming mga gamit sa pag-ihaw-ihaw. So bali, ang kailangan kasi namin bilhin yan ay lababo. Nag-canvas kami dyan sa kanila. Ang lababo nila is 720 yung aming nagustuhan na laki ng lababo. Tapos samantalang dun sa mall na pupuntahan namin is 320 lang. Kaya pumunta kami ng mall at doon na kami bumili. At bumili na rin kami ng ibang gamit doon. At habang nandiyan kami, si bunso namin yung naiwan doon sa aming pwesto na naghihintay sa mga materyales. Ito na yung aming nabiling lababo. Ayan, 320 lang siya. Wala siya kasamang fit sa loob, pero bumili kami ng ayan siya. Ito 75 yung ilalagay, idudugtong dito sa butas. Hello po, welcome back po ulit sa aking YouTube channel. At ngayon, isi-share ko lang sa inyo yung aming paggawa ng aming munting tindahan. At bago po pala tayo mag-umpisa, manghingi po ako sa inyo ng pasensya na medyo matagal po akong hindi nakapag-update sa inyo dahil sa sobrang busy po. Tapos ngayon ay sa mga nakasubaybay po sa aking YouTube channel, ako po pala si Ate Jo TV na nag-share sa inyo ng aming pangkabuhayan or yung aming bread and butter, yung aming pagbabarbecue. At dahil dun po sa aming pagbarbecue guys, kami po ay nakabili ng munting pwesto. Medyo matagal na siya guys, 2018 namin siya nabili bago mag-pandemic. Maliit na pwesto lang guys, sobrang liit, 8 by, hindi ko alam mamaya pag akyat natin sa aming pwesto kasi dito kami, medyo mababa kasi yung pwesto na yung aming bahay. So bali, ang tinatawag ko pag pumunta ako sa tindahan, umaakyat kasi nasa medyo mababang lugar yung aming bahay. Kaya pag akyat namin sa aming pwesto, pag akyat ko sa aming pwesto, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaliit yung aming munting ihawan. At yun po ay aming pinapagawa ngayon para po hindi kami mahirapan maggawa ng mag-prepare ng ihaw-ihaw at doon na po kami gagawa mismo kung saan po kami nagtitinda. Nagpapagawa po ako guys na kami ni Mr. ng munting second floor para doon na po kami gagawa. Tapos doon sa baba yung aming pintahan ng aming mga ihaw-ihaw. Kasi lalo na ngayon guys, summer pa ngayon pero May na, magtatag-ulan na, kaya bago dumating yung tag-ulan, kailangan mapagawa na natin yung pwesto na maliit na pwesto doon. Kasi maliit siya guys, pero kayang-kaya naman siya na doon na kami gagawa. Ulitin ko, doon na mag-prepare kasi mahirap yung dito sa bahay namin tapos iaakyat namin doon. So bali, ito guys yung aming bahay mula sa aming pwesto, nasukat ko guys nung bumili kami ng hose ng tubig. 100 meters, may natira pa siyang konti. Bali 100 meters guys, kasi yung aming hose ng tubig nandun pa sa unahan. So bali 100 meters. So bali 100 meters po eksakto mula dito sa aming sa aming bahay hanggang doon sa aming tindahan. Tapos ngayon, kailangan natin magpagawa. Hindi naman bongga kasi ang budget natin ay konti lang at maliit lang din naman yung aming pwesto.
at good luck sa akin kung kakasya ba yung ating budget doon. Kasi hindi naman as in bonggang-bongga, ipo-flooring ko lang yung pinaka ceiling niya, yung pinaka apakan kasi para matibay. Tapos bakal po yung ginamit namin, para medyo makamura tayo kasi sobrang mahal ng semento ngayon guys. Sa hollow blocks pa lang, last na nagpagawa kami ng panghaw, ang bili namin doon sa hollow blocks na ginamit namin is 12 pesos. Ngayon po ay 20 pesos na ang per peraso. Sobra, kaya isip namin bakal na lang yung aming gagamitin. Tapos i-flooring na lang namin yung pinakasahig niya sa taas. Kasi doon tayo gagawa at laging basa. Kaya ang isip ko, i-flooring talaga siya. Tapos yun, ipapakita ko sa inyo kung magkano ba yung gagastusin namin doon sa ganong kaliit na pwesto. At tatanungin ko pala kay mister kung magkano yung eksaktong sukat doon sa aming ihawan. Malit lang yun siya guys, pero para sa yung mga nagdinegosyo, kapag may pwesto kang ganon, malaking bagay na kaysa magre-rent ka everyday. Yun, sobrang liit lang. Kaya sobrang pasalamat na rin namin na nabili namin yung pwesto na yun kahit maliit lang. At least meron kang sariling pwesto at hindi ka na mag-iisip ng upa araw-araw tuwing ikaw ay magtitinda. Yun lang guys, sa ngayon pala ay magluluto muna ako ng aming uulamin. Bumili ako ng galunggong, ipapaksiw natin. Tapos magkakaldereta ako ng pork. Ngayon ay para ipapakain natin doon sa gumagawa sa aming tindahan. Tapos ang gumawa pala doon, manugang ko lang, yun yung siya yung gumagawa. Tapos si mister, may alam kasi si mister, kaya hindi na kami kumuha ng maraming gagawa. At si Bunso naman nag-online class ngayon, saglit lang naman, pero yun dun yung isang alalay nila para sa paggawa ng tindahan. Ngayon po ay pupunta tayo sa aming pwesto. May dala-dala akong tubig kasi nauhaw na yung gumagawa doon. Tapos pakita ko sa inyo kung saan po yung aming ito guys. Ayan, yung kaso lang may music. Off muna natin. Kaso lang may music. Off muna natin. Ito po yung aming kontador ng tubig. Ito yung hose na kinabit ni mister. Yan guys, ito yung aming kontador. Kaya 100 meters yun ang kasi may sobra pa. Tapos ito yung hose natin. Yung hose na ginamit namin. Ayan siya, yung kulay white na yan. Yun yung aming ginamit kasi matibay siya. Dito kasi nadadaanan ng motor. Maraming dumadaan kaya kailangan matibay na hose yung gagamitin natin. Tapos ito yun. Yan siya guys. Binabaybay ko. Kaya yung hose na yan na kulay white. Paakyat dun sa aming tindahan. Yan siya. Hindi pa na semento ni mister yung iba. Tapos ito. Yung iba na semento na. Ayan, sinemento na ni mister. Kagabi namin siya ginawa kasi wala masyadong tao. Wala masyadong mag-aapak. Tapos andito na tayo sa aming tindahan. Ayun, naghuhukay na sila. Yung katabi na aming tindahan. Ito yung sa amin. So bali, naghukay na sila para pagbabaunan ng poste. Ito siya guys. Ayan yung panghaw namin. No? Yung pagsingawan ng usok. Tapos, ito, nilabas nila yung mga gamit na iba. Wala pa, hindi pa dumating yung aming deliver na in-order namin na materyales. Ayan yung poste. Ito lang, ganito lang kalaki guys yung aming tindahan. Kaya kahit pa paano, thank you God. Sobrang thank you Lord na rin kasi meron tayong pwesto na kahit maliit lang at sarili naman. Tapos yan, sa pating basada. Ayan na yata yung aming dumating na yung aming deliver na materyales. Bakal po yung aming ginamit sa poste. Bakal na rin para makatipid dahil mahal na. Sobrang mahal ng ngayon. Hollow blocks saka semento. Ito guys. Tanungin ko si mister kung anong sukat nito. Sobrang liit lang siya. Ilagay muna natin sa rep yung ating tubig. Para meron silang mainom. Kasi sobrang init. Kasi ito lang. Yun, yung katabi namin. Buti pumayag yung katabi namin. Yung may-ari nitong namin, yung nabilhan. To siya guys. Babaklasin tapos i-hollow blocks. Hollow blocks namin to kalahati. Tapos yung the rest po is metal cladding na. So yun yung deliver natin. Bali 100 pieces na hollow blocks. Atin to lahat.
Oo. Yan yung 2x3 at saka 2x2 na. Anong tawag nito? Tubular. Tubular. Tapos yung tawag nitong kabilya para sa flooring. So yan, ulitin ko guys, ang per pieces nitong ano na to, hollow blocks is 19 pesos. But kahit pa paano nag-canvas kami kasi dun sa kabila kahapon 20 pesos ang isa. Dun sa isa naman na yung suki namin sa barbecue, yung may-ari nito bumibili sa amin ng ihaw-ihaw. Ang ano po, bali 19 pesos na lang. Kahit pa paano, kahit piso, bawat isa nakatipid tayo ng 100 pesos. Sayang din yun. Kaya, yun. Ito siya yung aming maliit na posto. Anong size nga? Inapakay yung basa. Isa lang yung aming ginuhang gagawa kasi maliit lang naman. Tapos andito naman si Bunso, si Mister. Kaya, siguro mga 3 days or 4 days to gagawin. Alin? Ano size nito? Ano kayang size to, Jer? Etong lapad nito. Tatansya mo. 8 by? Ha? 2.5 meters yung door. Yung haba. Ano lang siya pala guys, 2.5 meters yung haba. Tapos yung kanyang lapad is 2 meters. Ganun lang kaliit po yung aming pwesto. Pero pagdating sa taas, medyo lalaki na siya kasi mag-extension tayo dito. Bali mag-a-adjust tayo ng konti. Yan lang guys, ipapakita ko sa inyo, isi-share ko sa inyo kung magkano po yung nagagastos namin dito sa pagpagawa nitong munting pwesto. Kasi sobrang malaking bagay talaga, kahit maliit lang, na mapapagawa natin to kasi yun na yung deliver. Umalis na yung deliver truck. Hindi hassle yung pag-akyat-akyat namin. Yung sira na yung mga lublaks. Hindi na hassle yung pag-akyat-akyat. Tapos tag-ulan, yung bumabaha pa dun banda sa amin pagka mulan kasi may kanal doon. Kaya pag dito, wala nang hassle. Mas ano kami, hindi mahirapan. Yun lang guys. Tapos update ko kayo mamaya kung ano po yung kalalabasan sa ating pagpagawa ng maliit na pwesto. Kinabit na namin yung pinaka-poste na bakal. Ayun po, ang hirap pala. Nakabit na namin yung isa, so bali yung isa na lang. Yung size po pala niyan ay 4x4. Yan pa lang guys, napakamahal na. Kaya, good luck sa atin. Ang liit lang naman itong pwesto na to, pero magkano din inabot. Ayun yung ating panghaw, medyo humirig na. Yun lang yung aking alalay, si Bunso ko at saka yung aking manugang. Kami lang gumagawa para makatipid tayo sa pasweldo. Pero sinasawa ng tupad naman. Ha? Dun pa sa kabila. Hindi, wala pang... Ayan guys, update. At ito pa lang yung nagawa. Nakatayo pa lang yung dalawang poste na 4x4. Tapos, nagawa na yung para sa lababo. Ayan siya, oh. Yung para sa lababo. Tapos, bukas pa tayo magpa-file ng hollow blocks. Tapos, nagawa na rin yung gripo. Yung ating tubig pala. Galing dun sa pinakabahay namin. Yung in-install namin na hose. Tapos, ayan na siya. Ang bilis. Kaya, yun, balak sana kasi namin magpakabit ng sariling kontador dito kasi nandun lang yung kontador sa unahan guys. Kaso, nisip ko mas magastos. Meron na. Ayan. Mas magastos kasi ang ginawa namin dito is nagpakabit na lang kami ng sariling kontador namin. Ilaw. Ilaw na lang yung aming pinakabit dito. Di na, yung ilaw nagkabit din kami dito. Yung tubig, di na kailangan apply ulit. Kasi gastos na naman pag nag-apply. Okay na yan, isang kontador. Ay, di ka na makasapad. Kuryente meron. Diyan. Tubig, yun doon sa bahay. Di ba may kontador ka naman? Oh, meron. Yung kuryente namin, may kuryente din kami sa bahay, di ba? Kasi mas maganda kasi dalawa na yung para bumaba yung kasi ang laki ng bill ngayon kahit pa paano bumaba yung bill.
Yan lang guys, yung update natin. At hindi ko alam kung anong mangyayari dyan sa panghaw natin, no? Ang taas. Kung ano po yung haba niyan, yun yung magiging ating maliit na second floor. Yun nga, good luck kung anong itsura, kung magiging bahay ba to ng kalapati o ano. Kaya, ayun na, maliit lang talaga siya. Ang size po pala nito, ulitin ko po, ito ay yung haba niya, 2.5 meters. Opo, 2.5 meters. Tapos yung lapad naman niya is 2 meters. Kaya, yun. Medyo maano na kami ni Mister, nakakahinga-hinga na kami pag dito kami gagawa. Yun lang guys, yung update natin. At ayun, sa next video ko po, isi-share ko sa inyo kung ano magiging outcome or itsura ng ating paglalagay ng maliit na second floor.